Gusto niyang manlumo sa katotohanan iyon at kastiguhin ang sarili. Since that night of her attack, wala na sa tamang dalo yung buhay niya. Kahit ang desisyon niya. Andre is fine, Audrey. Pariniyak ni Lloyd, reading the expression on her face. Pagkakain mo, dadalhin kita sa bahay ni Manang Vicky. Di yun kalayuan mula rito. You don't have to do this. Labis-labis ang tulong na ginawa mo sa akin. Sa amin. You could have left this morning and gone home. Do you have a wife? She was horrified at her crassness, but it was too late to take back her words. Lloyd smiled faintly. What are neighbors for? Nang madaanan ko kayo kagabi, magbabakasyon ako ng ilang araw kay Manang Vicky. At doon naman sa huling tanong mo? He paused for a moment. No, I don't have a wife anymore. Hindi niya alam kung ano ibig sabihin nito doon. Pagaman na po ang kuryosidad niya, wala siyang balak na dagdagan ng embarrassment. Tumango siya tinuon ng pansin sa pagkaing nasa mesa. Inabot ang percolator at sinalin ng kape ang tasa at tinimplahan. Then she took a sip from her coffee. Ang init na kape dumaan sa lalamunan niya. Tila nagpaginhawa sa pakiramdam niya. She was hungry that she thought it was the best coffee in the world. Naglagay siya ng itlog sa plato at kumuha ng pandesal. Nagsimula siyang kumain at bagaman naiilang siya sa tahimik nitong pagmamasid sa pagkain niya, ay hindi siya kumibo. While chewing her food, she looked around her casually. Maliban sa ilang cobwebs na nakikita niya sa kisame, wala nagbago sa bahay sa nakalipas 2 taong mahigit. The house was well maintained. Ang mga kasangkapan ay alaga at malinis ang buong kabahayan. Naisip niyang dagdagan ang sahod ni Manong Nestor. Nilipat niya ang tingin dito. Nakatitig pa rin ito sa kanya. Niyuko niya ang tasa ng kape at nilaro niya ng kutsarita. Actually, I would be very busy today. Pero, gusto ko makausap muna ang Manang Vicky sa sinasabi mo. Perhaps I could hire her to take care of Andre while I attend to some business. She took a sip from her coffee. Tulad ng? Kakausapin ko si Mrs. Lopez, ang namamahala sa farm ng mga sandalian. Baka nagpaalam sa kanya si Manong Nestor. At pagkatapos magpapatulong akong ipahila ang sasakyan ko. Nasa labas ng kotse mo. Pinahila ko kaninang umaga. Paghatid ko kay Andre kay Manang Vicky. She was surprised. Ginawa mo yun? Nagkibit ng mga balikat si Lloyd. Mahihirapan ka maghanap ng mauutusan. Ayon kay Manang Vicky kapag ganitong tag-ulan, madulas sa zigzag at baka mahirapan ng manghihila. Ano maaaring ang sabihin? Sa loob ng humigit kumulang 4 na oras, marami na nagawa ang lalaking ito habang tulog siya, and she didn't even know why he was doing this. Thank you. Muli itong nagkibit ng mga balikat. Nakalipas ang ilang sandali ay, anong ibig sabihin ni Andre nang sabihin niyang wala na siyang daddy? Nabitin sa ere ang pandesal na isusubo niya sana. Inusisa mo ang batang musmus? Audrey, ang pagkabigla ay nasamahan ng galit. Hindi ako makapaniwalang ginawa mo yun. Helping me did not give it the right to interrogate my little boy. No, I did not interrogate him. Kalmanting sagot nito. Nang magising siya kaninang umaga, hinahanap ka niya. Sinabi ko tulog ka pa. Pinasilip kita sa kanya sa silid mo. Nang hingi siya ng gatas at dinawan ko. Pagkatapos sinama ko siya kay Manang Vicky. Naghanap kami ng tao magmamaneho ng kotse mo habang hinihila ko. He enjoyed watching your car being towed. And when I allowed him to handle the steering wheel, he said he wished I were his dad since he did not have a dad anymore. Napaungol si Audrey. Tinutop ang palad ng noo. Trust Andre to be so talkative. At bago pa siya makaisip ng sasabihin, muling nagsalita si Lloyd. Where is Andre's father, Audrey? Padarag siyang tumayo. It's none of your business. Tinala mo pang NBI sa pagtatanong. Lumakad siya patungo sa may sala. He almost laughed aloud. She almost hit it home. Tumayo na rin si Lloyd at sinundan siya. Ayon kay Manang Vicky, may 4 na araw nang hindi umuwi ang Manong Nestor na sinasabi mo. Isa sa mga kapitbahay niya ay tauhan sa prutasan at naantalang sweldo dahil nga walang katiwala. Nahinto siya sa paghakbang at lumingon. Bakit hindi pinaalam sa amin ni Mrs. Lopez? I will drive you to her place and then you can ask her. Nalilitong umiling siya. No. Ituro mo sa akin ang bahay ni Manang Vicky at kakausapin ko siya tungkol kay Andre. You've done more than enough, Lloyd. Thank you. Sa boundary ng kaluwang bahagi ng lupain, ang bahay ni Manang Vicky. Wika nito. More or less, half-kilometer ang layo mula rito. How would you get there? Walk? He mocked. Ang sabi mo, nasa labas ang kotse. I towed it here. Wala pa ring baterya. You have to buy a new one. Besides, flat ang isang tire sa hulihan at malambot ang isa pa. He paused. So, what is it? Ipagmamaneho ka rito roon o maglalakad ka? I will walk. Sa bahay ni manager sa farm sa bayan, nagpatid sa tricycle si Audrey.
Sa halip na puntahan si Andre kina Manang Vicky. Sa hapon na lamang niya susunduin ang bata. Di siya maaari maging dependent kay Lloyd sa lahat ng pagkakataon. She was attacked, terrorized, but that did not make her an invalid. And though she was attracted to him, she could not entertain another man in her life now. Lalo na sa isang estranghero. Isa marahil itong matulungin at responsableng tao. Higit sa lahat ay mapagkakatiwalaan. Still, he was a total stranger. Itinawag sa akin ni Luis na uuwi kang araw, Audrey. Wika ni Rica Lopez, ang manager at namamahala sa pananalapi ng Centennial Farm at kaibigan ng tiyahin. Kamusta ka na? Kasamang naibalita ni Luis ang tungkol sa nangyari sa iyo. Gusto niyang mainis sa tiyahin dahil sa ginawa nito. Subalit hindi rin niya naman sisisi sa Luis. Magkababata, magkaeskwela, at magkaibigang matalik ang dalawa. At pareho ng byuda bagaman kamakailan lamang nawala ng asawa si Rica Lopez. I'm fine, Mrs. Lopez. Thank you. Tinoon niya ang usapan sa mas gusto niyang malaman. Ano ho ba nangyari kay Manong Nestor? At balita ko ilang araw nang hindi umuwi. Hindi ko rin malaman, iha. Wika ng manager. Umaling ako. Kung hindi ko nga pinapunta ng isang araw dahil hindi kinukuha ang sweldo ng mga tao, hindi ko rin malalaman. Hindi nagpaalam ang matandang iyon sa akin. Baka naman ho, nasa kamag-anak. Iisa na lang kamag-anak ni Nestor, Audrey. Si Robert, ang apo niya sa pamangkin. At nagtatrabaho sa akin ng part-time ang apo niya. Hindi rin to alam kung saan nagpunta matandang iyon. Inibanan niya ang usapan. Kung alam man ang paliwanag sa pagkawala ni Manong Nestor, malalaman din niya pag uwi nito. Magtatagal ho ako sa resort, Mrs. Lopez. Kung maaari sana gusto ko makita ang pananalapi ng farm sa nakalipas sa 2 taong mahigit. Hindi ko pa ho natitiyak kung pagpapasyahan kong manatili dito sa Santa Clarita. Ilang segundong hindi agad nagsalita ang manager. Nakita niya ang pagkailang nito. Pagkatapos ay hinayin ng mga mata ang nilong nakasabit sa dingding. Tuwing ganitong araw ay dumarating ang part-time accountant ko. Wika nito at tumikim. Hindi ko alam kung bakit naatraso ngayon. Pero kung darating may papadala ko sa iyong hinihingi mo bukas o sa isang araw. Salamat ho. Tumayo na siya. Nagpaalam. Ako ang nanghihinayin sa resort, iha. Wika nitong biglang sumigla ang tinig at tumayo na rin. Kung ipagpapatuloy mo ang negosyo ng lolo mo, natitiyak kong kikita iyon ng malaki. Nagiging tourist spot ng bahaging ito ng norte. Pag-iisipan ko ho. Sa ngayon ay gusto ko na lamang muna maging bakasyon ng pagtungo ko rito. Nagpapaalam na siya na may naalala. Bakit nga po pala walang kuryente sa bahay? Tinamaan ng kidat ang posting konektado sa resort. Umiling ito. Nagsalubong ang mga kilay sa paraang naiirita. Dapat ay naasikaso na ni Nestor iyon. Hindi ko naman malaman kung bakit di malang nagpaabisa matandang yun kung saan pupunta. Pero wag kang mag-alala at ako mismo pupunta sa opisina ng kuryente ngayong araw na ito. Inihatid siya ng manager hanggang sa gate. Siya naman paghinto ng isang owner jeep at mababa mula roon ng isang lalaki. He was tall and lanky, but undeniably handsome. Marahil nasa early 30s ang lalaki. Agad itong umiti sa kanila. May bisita kayo, Mrs. Lopez? Wika nito. Tinitigan si Audrey. May gumuhit na kislap na paghanga sa mga mata. Tamang-tamang dating mo, Robert. Ani Rica Lopez. Siya si Audrey Santillan. Pansamantala siyang nasa resort at gusto niya makita ang libro. Si Robert Cabral, Audrey. Siyang accountant na sinasabi ko sa iyo. Isa nakabibighaning ngiti ang maling ibinigay sa kanya ni Robert. Kamusta ka, Miss Santillan? Iniabot nito ang kamay at tinanggap naman niya. Nang akmanan niyang pakakawalan ng kamay, mariin itong pinigilan iyon. Presko ang lalaki, but his smile was so endearing that she couldn't afford to be rude. This may sound cliché. Aniya, nakunot ang noong nakatitig dito. But, have we met? Tumayo ito. Tumawa, showing perfect large teeth. Natural na namumukhaan mo siya, Audrey. Dahil apo yan ni Nestor. Diyan na uwi ang lahat ng kinita na matanda mula sa pamilya ninyo. Matabang na sabi ni Rica Lopez. Mrs. Lopez naman. Reklamo ni Robert. Good-naturedly. Pagkaway nakangiti pa rin binalingan si Audrey. Ang mother ko, dating sekretary ng lolo mo, Audrey. Kung natatandaan mo, halos 2 buwan kayo nagbabakasyon noon ng mga magulang mo sa resort. Noong ampunin ako ni Lolo Nestor, ako yung batang laging makulit. Alanganing umiti si Audrey. Yes, of course. Naalala niyang sinasabi nitong bakasyon. Yon ang pinakamatagal nilang bakasyon dito sa Santa Clarita. Her grandfather won the vice mayoral race. She must have been around 12 years old and Robert was 14. A year before that, Manong Nestor adopted him. But young girls her age were usually taller than boys, kaya naman nakapagtatakang tumangkad ito ng husto. At bago mabuo sa isip niyang malalang kapilyuhan nito, ay nagsalita si Rica Lopez.
Gustong makita ni Audrey ang riblo, Robert. Ayusin mo at dalhin mo sa Santillan Farm bukas. Yes, Mrs. Lopez. Binalingan nito si Audrey. Daron ako bago mag-alas 10 ng umaga, Audrey. And welcome back home. She gave a faint smile. Tumalikod na siya pero nakagip pa niya ang tingin na kakaibang sulyap na pinukol ni Rica Lopez sa kanya. She dismissed that. Pasado alas 5 na ng hapon, nakahinto siya ng tricycle sa tapat ng bahay ni Manang Vicky. Ang tricycle driver daw mismo ay kilala ito. Maliit lamang ang bayang iyon at halos magkakakilala ang mga tao. Sa gilid ng bahay ay ang 4-wheel drive ni Lloyd. Isa ay yung maliit na single-story house na yari sa kahoy at semento. Sa harap ay malaking balkonahe na tipikal sa bahay probinsya. The house was painted in green but was cracked and dried. Bukas ang pinto at kasabay ng mahinang katok, sumilip siya sa kabahayan. Nakita niya si Lloyd, nakadapa sa isang mahabang sofa na yari sa kawayan. He was naked from waist up. Ang matandang nakayuko rito ay may pinapahid sa likod nito na nagmumula sa isang maliit na botelya. Magandang gabi ho. Pagkarinig sa tinig niya ay napalingon si Lloyd. Nagtangkang bumangon subalit tinulak ito na matanda pabalik sa may sofa. Hindi pa ako tapos. Mariing sabi nito. Tumuloy ka, Ining. Anyaya nito sa kanya subalit hindi lumingon. Nakita ni Audrey na langis ang ipinapahid nito. Ang kalahati ng bote naglalaman ng kung ano-anong ugat ng kahoy. Lloyd grinned. A boyish grin that softened his face. I am not the boss here. Have a seat. Inginuso nito ang kawayang sofa na pang-isahan. Manang Vicky, siya ho ang mother ni Andre, si Audrey. Si Manang Vicky nasa ginagawa ang concentration. May dinina ng kamay nito sa isang bahagi ng likod ni Lloyd na nagpaungol sa huli. Ayan, tapos na. Wika ng matandang babae. Kinuha ang bimpong nasa tabi at pinulasan ng kamay. Ingatan mong mabasa. Tinala mo pang batang pasit kung makaungol. Hindi ko maintindihan kung paano napinsalay ang likod mo. Nilingon nito si Audrey at nginitian. Ang anak mo ay nasa likod bahay at nagduduyan. Iuuwi ko na ho sana. Salamat ho sa pag-aasikaso ninyo kay Andre. Sa sulok ng mga mata niya, nakita niyang bumangon si Lloyd. Inabot ang polo shirt na nakasabit sa sandalo ng silya at sinuot. Nang mula sa kung saang bahagi ng bahay, patakbong lumabas sa sala si Andre. Mommy! She smiled at him. Niyoko at hinagkan sa pisngi. What have you been doing? Nagduyan, sagot ng bata. Pinaduyan ako ni Manang Vicky. Say thank you to Manang Vicky, Andre. Uuwi na tayo. Ihahatid ko na kayo. Ani Lloyd, binobotones ang polo shirt. You don't have to. Tanggi niya. May naghihintay na tricycle sa labas. Sa nakikita niya sa mukha ni Lloyd, alam niyang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya at akang magpagsasalita nito ay naunahan ni Manang Vicky. Malapit lang naman ang bahay ng mga Santillan, Lloyd. Huwag mong binati ng likod mo sa pagmamaneho. Mababaliwala ang ginawa kong pagkilot sa iyo. There was a gentle reprimand in her voice. Manang Vicky, she's right. Putol niya sa sasabihin ni Lloyd. Kasabay ng pagtataka kung ano nangyari sa likod nito. Aalis na ho kami at salamat hong muli. Bye, Lloyd. Bye, Manang Vicky. Kumuway si Andre. Sa dalawang hakbang sumabay sa paglabas nila sa balkonahe si Lloyd. Send the tricycle away. I will take you home. Pabulong nitong utos sa mariing tinig. Kung paiiralin niya ang damdamin ay yun mismo ang gusto niya mangyari. But she could see something in his eyes. To desire. Marahil ay dahil sa sinabi ni Andre na wala na itong daddy. He concluded her to be a widow. O marahil ay hiwalay sa asawa. Thus, an easy target for any man. Kung ano man na mayroon sa likod mo, natitiyak kung tama nga si Manang Vicky. She is a doctor by profession. But she has nothing against natural medicine, if indeed there was something wrong with his back. Thanks for everything, Lloyd. Hindi ko alam kung ano maaaring mangyari kung hindi mo kami naraanan kagabi. Goodbye. Tinaas niya ang kamay na atubiling tinanggap nito. His grip was firm while his eyes intent on her. Pinakawalan niya ang kamay at inakay niya si Andre palabas ng bahay at patungo sa naghihintay na tricycle. Andre waved to him while she forced herself to smile. Sa kaibuturan ng puso, naroon ng panghihinayang na natapos na roon ang pagkakakilala nila ni Lloyd. Malayo ng tricycle, pero nanatiling nakatayo roon si Lloyd. Magandang bata, ani Manang Vicky sa likod niya. At alam ni Lloyd na hindi si Andre ang tinutukoy nito. Humarap siya at matabang nang umiti. May ibig ba kayong sabihin? Bumuhit ang lungkot sa mukha ng matandang babae. Nagbuntong hininga ito at naupo sa mahabang bangko na nasa may balkon. Halos 5 taon na mula nang mamatay sina Annie at LJ, Lloyd, at si Gil na balitaan ko nag-asawa na ring malit, maligaya.
Ikaw man ay ninais ko ring makatagpo ng panibagong pag-ibig. Umangat ang mga kilay niya roon. Bakit niyo nasabi iyan? Nakita mo si LJ sa katauhan ni Andre. Masuyo at magilo ka sa batang iyon. At nakita ko rin kung paano mo titigan ang nanay niya sa kakaibang paraan. Was his sexual desire for Audrey that obvious? Gusto niyang mapahiya sa sarili. Di na siya teenager para doon. Ang paninikil sa sarili ang nagpangyari upang hindi niya maitago ang pagnanasa na darama niya. Huminga siya ng malalim. Tama kayo. Panahon na marahil para muli kong intindihin ang sarili ko. Kinagagalak ako kung magiging maligaya kang muli, Lloyd. Pero sana'y hindi sa isang asawang tulad ni Audrey. Sana'y na hindi sa may asawang tulad ni Audrey. He thought of Audrey's husband. Hindi nito sinagot ang tanong niya tungkol sa asawa nito. But Andre said his daddy is dead. Ano ang ibig nitong sabihin? Totoo ba iyon? O isa lamang yun sa mga sinasabi ng ina sa anak na walang ama? Palabas sina Audrey at Andre ng bahay. Maaga pa kinabukasan nang pumara sa tapat nila ang jeep ni Robert. Hi! He smiled amiably. Bumaba ito ng jeep. Wrong timing ba ako? Paalis ka? Sa bayan. Kailangan niyang humanap ng tindahan ng baterya para sa kotse niya. Dala mo na ba ang libro? Kinuha nitong record book sa loob ng jeep at ibinigay sa kanya. Kinuha niya iyon. Mamaya ko naman pag-aaralan ito. Pumasok siya ulit sa loob ng bahay at nilagay sa bureau ang libro at muling lumabas. Inilak ang pinto. Ihahatid ko na kayo. Alok nito. Ngumiti siya. Hindi ko tatanggihan ang alok mo. Hindi ko pa magamit ang kotse ko at na-discharge ang baterya. Hop in. Niyuko nito si Andre. Binuhat at ipinasok sa likod. Hindi nagtagal na sa labas na sila ng resort patungo sa main road. I know we've only met, ani Robert. But you aren't exactly a stranger, Audrey. Kahit pa paano magkababata tayo. So I hope you don't mind me asking this. Bakit inako mong alagaan ang anak ng boyfriend mong namatay? Sinulya pa nito si Andre mula sa rearview mirror. Nagulat siya roon. Paano mo nalaman ang tungkol sa kay Aljun? Kunot noong nilingon niya ito. Nabanggit na Rika kahapong manggaling ka na sa kanya. He turned to her apologetically. Huwag mo sanang isipin kinakwento ka niya sa akin. Ako ang interesadong malaman ang tungkol sa iyo. Napakamot sa ulo at alanganing umiti. Ilang sandali munang pinaraan niya bago sinagot iyon. Andre is almost my son, Robert, at walang ibang titingin sa kanya kundi ako. All he had was an old grandmother, at paralisado ito para mag-alaga ng isang musmos na lalo ang iginupo ng sakit nang mamatay si Aljun. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyo, at lalong higit sa boyfriend mo. Patuloy ni Robert, sincerity in his voice. Nawalan ng ama ang bata. Tumango siya. Yeah, me too. Should you need help, Audrey, any help, narito lang ako. She smiled. I'll remember that. Kung bakit nagabala siya magtungo sa kabilang bayan para bumili ng baterya sa kotse ni Audrey ay hindi niya alam. Sana'y tinapos na rin niya ang pagkakilala nila. Yun ang nakita niyang intensyon ni Audrey nang iuwi na nito si Andre kahapon. Bumilid sa tabing daan ng tricycle na nakasalubong niya mula sa malaking bahay. Malaki ang Silverado at halos na okupan niyon ang hindi kalakihang two-way lane sa pagitan ng mga nakahilerang puno ng niyog. Ilang sandali pa'y pinarado niyang four-wheel drive sa tabi ng kotse ni Audrey. Pinatay niya ang makina at bumaba. Umikot siya sa passenger side upang kunin ang biniling baterya ng sasakyan nito nang marinig niya ang malakas sa tili ni Audrey. Binitawan niya ang door handle at tinakbo ang patungo sa bahay. Automatically, dinukot niya ang bulsa ng leather jacket na suot at kinapa ang baril. But there was no weapon. Damn! Nasa glove compartment ng Silverado ang baril niya. Bago tuluyang nawala sa pandidig niya ang sigaw ni Audrey, nasipa na niyang pabukas ang pinto ng bahay at bumalandra iyon pabukas. Nakaluhod si Audrey sa gitna ng sala. Yakap si Andre na naguguluhan. Her terrified gaze leaping from the door he had just kicked open to the kitchen entrance. Sa entrada patungo sa kusina, naroon ang dalawang plastic bag na pinamili. Marahil nito at nakasabog ang laman sa sahig. Lloyd! Tawag ni Andre na akmang kumakawala kay Audrey. Subalit mahigpit na nakayakap ito sa bata. Audrey? Ani niya na walang makitang ibang tao. Nilapitan niya ang dalawa. Ano ang nangyari? Bakit ka sumigaw? His eyes huge as they gazed up at him. She shuddered and held Andre tightly. Sa kusina! Sa kusina! Don't let Andre see it! Wika nito sa nanginginig na tinig. What's in the kitchen, Mommy? Usisa ni Andre na nagpilit kumawala mula sa higpit ng pagkakayakap dito. And, Mommy, you're holding me too tight. I can't breathe. Subalit na natiling yakap ni Audrey ang bata. Nagsalubong ang mga kilay na lumakad si Lloyd patungo sa kusina. Hinakbangan na nakasabog ng mga pinamili.
His eyes searched the room. Bahagyang nakaawang ang pinto sa kusina at malapit sa refrigerator, nakita niya ang naging sanhi ng pagsigaw ni Audrey. May patay na aso na kandusay sa sahig. Malaking aso iyon na tagkalat ang dugo mula sa nakabukas na pinto ng kusina. Tila nagpaikot-ikot ang aso bago nalagutan ng hininga. Nilapitan niya ang patay na hayop, tumalungko at sinuri. Ang leeg ng hayop ay laslas at may nakatusok na patalim. Ang aso binalak patay ng kusina man. Nakatakbo ang hayop at pumasok sa nakabukas na pinto ng kusina. Yon ang lohikong paliwanag doon. At kaya maraming kumalat na dugo dahil nagpaikot-ikot marahil ng aso bago nalagutan ng hininga. Bagaman nakapagtataka nakatakbo pa ang aso, gayong halos maputol ng leeg nito mula sa katawan. Ganun man ay hindi yon imposible. Tumayo siya at pinalikan sa sala si Audrey. Nakaupo na ito sa sofa, kandong si Andre na umiiyak na dahil gustong kumawala mula rito. Nasa mga mata pa rin ito ang takot nang tumitig sa kanya. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Halika at ihahatid na muna kita kay naman ng Vicky habang maghahanap ako ng tao maglilinis ng kusina. Yumuko siya at kinuha mula rito si Andre. Huminto ang bata sa pag-iyak. Ano nangyari? Bakit may patay na aso roon? She asked. Naiwan mo bang bukas ang pinto ng kusina? Sandali itong nag-isip bago tumango. I think so. Nagsiga ako ng mga tuyong dahon sa likod kaninang umaga. Hindi ko marahil naisa ng mabuti. Why? He shrugged. That explains it. May gustong gawing kaldereta ang aso at nagtatakbo pa. Sa kusina mo naman pumasok. Nakita niya ang relief sa mga mata nito, kasabay ng pagpapakawala ng mahabang hininga. However, did you manage to be right there when I needed you? Wika nito at pagkuway napasinghap na para bang di nito inaasahang masabi iyon and wish she could snatch the words back. Heroes are always there when you need them, aren't they? He smiled faintly. Sinikap pagaanin ang sitwasyon. Heroes died, Lloyd. Sagot nito, then shrugged at her pun. Gano'n nahuli niyo katagal na kilala si Lloyd manang Vicky? Tanong niya sa matandang babae habang kumakain sila. Si Andre ay nasa papag at naglalaro ng miniature heavy equipment. Si Lloyd pinuntahan ng taong tinuro ni manang Vicky para magalis ng patay na hayop sa malaking bahay. Matagal-tagal na rin, sagot ng matanda at sumubo. Makalipas ng ilang sandali, dinagtungan ang sinasabi. Una ko siya nakita na ipakilala siya sa akin ni Annie. Sino pong Annie? Ang aking anak-anakan. Sagot nito kasabay ng pagsili ng mapait ng ngiti. Palaki at paaral ng mga madre sa kumbento si Annie. Nang matapos ay natanggap ng sekretary sa kumpanya ng trosa ng mga Montilla. Umuwi siya rito tuwing Biyernes ng hapon. Isang araw dinala niya rito si Lloyd. Ipinakilala sa akin. Sinabi niya magkasintahan sila. Binalaan ko si Annie na hindi siya liligaya sa piling ni Lloyd. Langit at lupa ang agwat nila na ang mayayaman ay hindi pumapatol sa mahihirap. Nalolokohan at pagsasamantala lang siya ni Lloyd tulad ng... Her voice trailed off. Muling sumubo. Sabi ni Annie, nagkakamali ako. Dugtong nito sa sinasabi matapos ang ilang sandali. Na mabait si Lloyd at hindi matapobre ang pamilya. Sa pagkakataong iyon, isang matamis na ngiti ang pinakawalan nito. Tama si Annie. Mabait ang mga Montilla. Pinakasalan siya ni Lloyd at minahal. Nang ipinanganak si LJ, nakita kong lalong kaligayahan sa kanila. Huminto sa bahaging iyon ang pagkukwento ang matandang babae. Nakalambong ang mukha. Tumayo at tinala ang pinggan sa lababo. Nasa na ho si na Annie at LJ ngayon? She just had to ask. Not anymore. Yun ang sinabi ni Lloyd ang tanungin niya kung may asawa na ito. Nagkahiwalay ba ito at ang asawa? Lumingon ang matandang babae. Hindi ba nasabi ni Lloyd sa'yo? Isang payak ng ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Ito pa lang ho ika-4 na araw mula na magkakilala kami ni Lloyd manang Vicky. Nung gabing pauwi ho kami rito sa Santa Clarita, nasiraan kami ni Andre sa daan at inihatid niya kami sa bahay. Kumunot ang noon nito. Patunay na walang sinasabi si Lloyd dito. Pagkatapos may interes na gumuhit sa mukha nito, tinitigan siya. Pagkuway tinuon ng paningin sa naglalarong si Andre. Kay LJ ang mga laroang yan. Naiwan dito minsan dumalo ang mag-anak. Hindi marahil magagalit si Lloyd kung bibigay ko sa anak mo mga laruan ni LJ. Muli nitong inilipat ang tingin sa kanya. 5 taon ang patay ang mag-ina ni Lloyd, Audrey. Audrey was genuinely surprised. Yes, I had been a father once. At nakita niya ang pagdaan ng lungkot sa mukha nito. Kasama na rin ang galit. What happened? Gusto niyang itanong, pero hindi niya magawa. She had no right to ask. Tulad ng sinabi niya kay Manang Vicky, kailan lang sila nagkakilala? Isa pa sa nakikita niya sa mukha ng matandang babae. Tinapos itong pagkukwento tungkol sa mag-inan Lloyd. It's okay, Audrey. Ani Lloyd na mag-alanganin siyang pumasok sa kusina. Wala ka na makikitang bakas pa.
Ibinaba nito ang bata na agad lumabas sa sahig sa sala at sinimulang laruin ng mga miniature heavy equipment. Hindi siya kumibo at tinungo ang counter. Naroon ang isda, karne, at mga gulay na pinamili niya kanina sa palengke. Ang mga karne at isda ay nakalagay sa isang hindi kalakihang cooler at napapaibabawan ng yelo. Lloyd saw to that also. He must have found the Coleman cooler in the storage room. Nagpunta ka ba ng local office ng kuryente kanina? Kaswal nitong tanong at sumunod sa kanya sa kusina. Sumandal ito sa hamba ng entrada. Audrey wondered why she could feel tension emanating from him despite the casualness in his voice. Kanina pa nang sunduin sila nito ni Andre sa bahay ni Manang Vicky. Kakaiba na ang kilos ito. Sa kabuuan ng biyahe, hindi ito nagsasalita. Ang sabi ni Mrs. Lopez, na makausap ko siya ay siya na mag-aayos. Baka bukas lamang ay may kuryente na. Nilagay niya ang plastic ng karne sa lababo at humarap dito. Salamat ulit sa tulong mo. Anytime, wika nito. His voice sounded soft and silky, subalit hindi ang mga ito sa pagkakatitig sa kanya. Nanguuri iyon at tila may inais-asisain, and she saw a muscle flex in his jaw. Ibinalik niya ang pansin sa gagawin. Binuksan niya ang drawer upang kumuha ng panghiwa. Dito ka na maghapunan. Anyaya niya. It was the least she could do. Offer him a meal. Kaya ko ipagmalaki sa iyo ang beef stew ko. And I bought red wine yesterday morning when I couldn't find a battery shop. Not the good kind, pero pwede pasar. She smiled faintly. Thank you, sagot nito. Other time he would be mesmerized with her smile, pero hindi sa sandaling ito na may gusto itong linawin kay Audrey. Lumakad si Lloyd patungo sa silya ng dining table. Hinila iyon at naupo. Pero hindi lang hapunan ang iaalok mo sa akin. You can also offer me a bed. Bigla siyang humarap dito. Anong ibig mong sabihin? Dito uli ako matutulog. Kailangan ninyo ng kasama. Ang tinig dito ay nagbabadya na walang pasubali, na hindi ito makikinig kahit tumutol siya. She laughed. Don't be ridiculous. Nakatulog kaming walang kasama ni Andre sa magkakasunod na gabi. Tumiim ang mukha ni Lloyd. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo to, pero may palagay akong sinadyang ilagay ng kung sino man ang patay na aso dito sa kusina habang nasa bayan ka at namimili. Sinulya pa nito ang kinakitaan ng patay na hayop. Ni walang bakas na naroon kaya kaninang tanghali. Makintab ang vegan tiles. Ipinalinis ito ang gusto iyon sa 2 taong inutusan ni Manang Vicky. Paano mo naman nasabi yan? Her smile was stiff. This is a small and peaceful town, Lloyd. Walang gagawa ng ganun. Tamang sinabi mo sa kusina tumakbo ang aso at dito namatay. Sit down, Audrey, he commanded. Tinuro nito ang silya sa tapat niya. Let's talk about this. Doon patakbong pumasok si Andre. Mommy, gusto ko ng french fries. Mommy will make french fries, Andre. And Lloyd. And if you will behave, I will allow you to help Mommy peel the potatoes. Bahagyang kumistap ang mga mata ng bata. Sige, pagkaway lumabi. There's no TV here. Tumango-tango si Lloyd. Sandaling nag-isip bago. Okay, magkakaroon tayo ng TV, sandaling magkakuryente tayo. At bukas ipapasyal kita sa dagat. Namumulo tayo ng shells. Promise? Cross my heart and hope to die. Nag-cruise si Lloyd sa dibdib at tinaas ang kamay. Okay. Muli itong tumakbo papalabas. Audrey was astonished. Kung siya nakipag-usap kay Andre, hindi ito titigil hanggat di siya nakakapag-produce ng french fries. At kahit si Aljon ay hindi pinahihindihan ng anak. Sadya nitong ibinibigay ang anumang gusto ni Andre upang wag itong maglikot at manggulo kapag nag-uusap sila. Be firm. Ang oo ay oo at ang hindi ay hindi. And don't make promises you can't keep. Yun ang sikreto sa pakikitungo sa bata, Audrey. He grinned na para bang nabasa nitong nasa isip niya. Pagkaway unti-unting naglaho ang ngiti. Bumalik ang formal na anyo. Now, back to what we are talking about. Walang dapat pag-usapan, she said smiling. Don't trouble yourself about it, Lloyd.